Sa isang lumang unibersidad, may isang silid-aklatan na hindi na madalas puntahan ng mga estudyante. Sinasabi kasi ng mga matatagal na roon na may kakaibang presensya sa loob ng silid. Ang ilan ay nagsasabing naririnig nila ang mahihinang bulong, may nakikitang gumagalaw na anino o bigla na lang nawawala ang mga librong kanilang hinahanap. Si Mia, isang masipag na estudyante, ay hindi naniniwala sa mga kwento. Dahil sa kanyang thesis, napilitan siyang magtungo sa lumang silid-aklatan upang maghanap ng mga bihirang libro na wala sa bagong bahagi ng paaralan. Pagpasok niya, naramdaman agad niya ang malamig na simoy ng hangin kahit wala namang bintanang bukas. Sa kabila ng kilabot, sinubukan niyang magtuon ng pansin sa kanyang ginagawa. Habang nagbabasa, narinig niyang may kumaluskos sa likod ng isang istante. Tumayo siya at sinilip ito, ngunit wala siyang nakita. Baka daga lang, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang ang mga libro sa mesa niya ay kusang gumagalaw, unti-unting nabubuksan na parang may naghahanap sa mga pahina. Sa takot, agad niyang ibinalik ang mga libro sa estante. Nang ibabalik niya ang huling libro, isang malamig na boses ang narinig niya. Hindi pa tapos ang binabasa mo. Napatigil si Mia. Sa likod niya nakita niya ang anino ng isang matandang lalaki na nakasuot ng pangaklatang uniforme. Hindi siya makagalaw sa takot, ngunit sa halip na takutin siya, ang lalaki ay ngumiti. Huwag kang matakot. Ako si Mang Celso, dating tagapagbantay ng silid-aklatang ito, sabi ng multo. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Mia, nang hihina ang boses. Ako ang tagapagbantay ng kaalaman. Maraming estudyante noon ang nagtutungo rito upang mag-aral, magbasa at matuto. Ngunit ngayon, kaunti na lamang ang pumapansin sa mga librong ito. Nandito pa rin ako upang siguraduhin ang mga aklat ay hindi malilimutan. Sa halip na matakot, nakaramdam si Mia ng awa. Sinabi niya kay Mang Celso ang tungkol sa kanyang thesis. Nagulat siya nang bigla na lamang tumuro ang multo sa isang bahagi ng silid-aklatan. Ang hinahanap mong sagot ay naroon, sabi nito. Sinundan ni Mia ang itinuro ng multo at natagpuan ng isang aklat na tila matagal nang hindi nahahawakan. Nang buksan niya ito, eksaktong naroon ang datos na kailangan niya. Maraming salamat po, sabi niya. Tinitingnan ang multo na ngayon ay tila naglalaho na. Walang anuman, ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at huwag mong kalimutang pahalagahan ang kaalaman, ang huling sabi ni Mang Celso bago ito tuluyang nawala. Mula noon, si Mia ang naging tagapagsalita ng lumang silid-aklatan. Pinuno niya ito ng mga estudyante at ginawang buhay na muli ang espasyo. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, nararamdaman niya pa rin ang presensya ni Mang Celso, ang multong hindi nanakot kundi nagbantay at tumulong.